At Yeah. sasabihin niya nire-red tag siya. This is not red tagging. This No is such factual thing. discussion. This is Yeah. exposing. Kung hindi siya CPP, NPA, NDF, then i-condemn niya ang CPP, NPA, NDF. Then Yeah. i-call out niya na umalis at lumayas ang mga lumaban at CPP, NPA, NDF na nagtatago sa loob ng NUPL. Kung kaya niyang gawin yon, di maniniwala tayo na hindi pala siya talaga Yeah. involved. At siya ay unwitting and conscious, hindi siya conscious na mayroong ganong pangyayari. Pero tingin ko, duda ko, hindi ganon ang kanyang kalagayan. Ang Oo. epekto nito, ma-influence niya, Ang ma'am, ang kalagayan. tactics. Ma'am, ang tactics, ma'am. Hmm. Ang tactics na ma-influence niya dyan. Hmm. Pero kahit ano pang taktika ang ma-influence niya at mga propaganda inside the panel of the House prosecution, isa lang po ang mangingibabaw dyan, katotohanan. Na ang Yeah. kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, bulok at binaluktot. At wala silang kaso na makakatayo laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sa katotohanan na ito, hindi magnanakaw at Yeah. hindi kurakot na opisyal si Vice President Sara Duterte, at ang purpose talaga dyan, hindi ang pananagutan, kunwari, kundi ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kasi hindi nila kakayaning tatalunin ito in an open, fair, democratic elections. Ang nakikita ko, no, na parang nagtataka ako sa dinami-dami naman ng mga abogado sa Pilipinas, bakit NUPL pa ang pinili ng prosecutors, 'di ba, ng prosecution team. So, maganda siguro Eric kung i-explain mo paano gumapang ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? I think through the Makabayan Black yan nangyari, ma'am. Yeah. Maalala mo, ginapang din nila noon ang House Committee on Human Rights Mm. para mailusot, kunwari, ang Human Rights Defenders Bill. Kung hindi ma-expose, advantage nila. Pero pag ma-expose natin na ito ay game plan ng I Communist see, I Party, see. I see. oo, di Okay. ba? Hindi naman kasi lahat nakakapanood ng program natin o makakaabot sa ating mga paliwanag. Yeah, So kailangan kaya natin nga talaga ito. Erica, pwede ko ba i-underline yung sinabi ni Erica? Hindi lahat nakakapanood. Pero sana kayo na nakakapanood, sana i-share ninyo ito or yung knowledge man lang na ang NUPL ay prente ng CPP, etc. Mm. Kasi ang mainstream media nandiyan ang CPP. So, ang meron Yes, lang tayo ang isa't isa. So, kailangan magtulungan tayo dito. Kailangan i-share nyo, magturo kayo sa mga anak nyo, etc. Okay, Erica. agree. Number 3, ma'am, maliban sa propaganda value, Yeah. projection, and higher value sa kanilang postura na ay NUPL pala yan siligutan, ano? Pero pag na-expose natin ay tarantado palang kupal na yun, sa CPP, NPA, NDF operative pala yun. At number 2, sa recruitment, mapapabilis. Magiging mas mataas ang value of recruitment nila. At number 3, ito po, ma'am, ay ma-influence nila ang takbo ng prosecution. They Yeah. can influence, they can infiltrate the tactics, the design, kasi itong si Attorney Ligutan, mga kababayan, for your information, involved din po ito sa legal operations to attack and destroy Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po Oh, dyan sila Cristina Conte. Lumalabas po ang pangalan niya na siya ay involved sa pag-atake kay former President Duterte exactly the way the former Senate President, very sharp mind, at nakita kaagad ito ni Manong Johnny Enrile, Ma'am Lorraine, naalala mo before we got on board today, na isa sa nag-oppose na pumasok ang Pilipinas sa ICC through the Rome Statute ratification and confirmation ay si Senate President Juan Ponce Enrile nung panahon sa Senado sila. Bakit? Kasi ang sabi niya, itong ICC at itong Rome Statute, gagamitin lamang ito ng mga kalaban ng Estado at ng gobyerno ng Pilipinas upang habulin, balikan nila at later on ay iipitin nila ang mga lumalaban sa kanila ng mga opisyal ng military, opisyal ng pulis at opisyal ng gobyerno. Exactly what happened to former President Duterte. 2011 yata yan man nangyari or 2012, panahon ni Noynoy Aquino, that was around 15 years ago, nakita po
ni Senate President, the late Juan Ponsin really, that the CPP, NPA, NDF will exploit the ICC and the Rome Statute, among other things, to attack, harass, and cripple those government officials and military officials fighting against them when the So, time comes na kaya nilang gamitin ito. so basically what you're saying, Eric, is they're laying down the groundwork para ang mga sundalo naman natin, yan ang target, yan ang pinaka-target. At pati po ang nangyari kay Pangulong Duterte, projected Oo. ni Manong Johnny Enrile na Yes, ang mga yes, lumalaban na mga opisyal yes. ng gobyerno, including mga opisyal ng pulis at military, laban sa mga state enemies natin, ay sila ang babalikan nito mga kaaway Yeah. natin. So therefore nga at some near future, pag ito ay lumusot, kasi biro mo na nandyan si PRRD, di ba? So it has Trophy set the nila yan eh. precedent, di ba? Nakaset siya ng president. So kaya nilang gawin sa mga sundalo. Exactly. Exactly, Ma'am Lorraine. Yan po ang gagawin nila. At target nila nga, di ba, tinatakot-takot nila si General Parlade. Yeah. Magantay ka lang, Parlade, makukuha mo rin ang party mo sa ICC. Tinatakot nila si General Parlade on Facebook. May kaharap siya doon sa parang Europe, Bayan Europe, na nireklamo siya. Oh, so tama si Ma'am Lorraine, mga kababayan. At si Marcos ba ay bibirahin din nila kapag kinontra na sila ni Marcos? Yes, definitely pababagsakin nila si Marcos. The NUPL is part and parcel of the entire apparatus of the CPP, NPA, NDF. Sila po ay nakatoka sa urban operations. Sila ay nakatoka sa legal battle, legal operations ng mga abogado. Ganyan po ang CPP, NPA, NDF. Ang hindi lang po nila na-infiltrate at hindi lang po nila natayuan ng mga front organization ay ang mga kambing, baka at kalabaw. Eric, so mali ang AFP. Mali ang AFP na tumatahimik sila ngayon at sinasabi nila na yung perspective nila na ang trabaho nila sa armed struggle lang. No. Na sinasabi natin, hindi yung mga fronts, di ba? Kasama Kasama yon. Alam na natin yun, sa nag-LCAC tayong lahat, magkakakilala tayo, di ba? But ngayon, ba't iba na yung kinikwento ninyo, di ba? So, ngayon natatakot kayo kay Marcos na hindi ninyo kino-call out yung mga kaalyado niya, di ba? Tama. Pero kayo ang naka-target pala dito. Right? In fact, Ma'am Lorraine, ang nangyayari sa ating dalawa, tayo ang ginawang sample. At pati nangyari kay Pangulong Duterte. Okay, tayo, kaya namin si Duterte. Si naging VP. Trophy namin yan. Yeah, trophy namin, kaya naming dalhin sa ICC. Lalo na kung bulok ang gobyerno dyan, kaya naming i-manipulate. At kaya namin, si Lorraine Badoy at si Eric, kaya namin yan durugin ng kaso. May mangyayari Eric, sa inyo. Yeah, go ahead. Pero Eric, ang totoo, hindi nila kaya. Kaya lang nila kasi si Bongbong Marcos, 'di ba, may US factor dito, intervention, 'di ba? So during the Joe Biden administration. nag-i-illusion lang sila, hindi ninyo kaya. Okay? Yeah, without Marcos hindi nila gawa Para 'yon. hulog lang ng impyerno si Bongbong Marcos sa inyo, 'di ba? Correct. But can you tell me, Eric, no? Can you tell us the significance of what it means that Bongbong Marcos is the ally of the CPP, NPA, NDF with regards all of this? The significance of that? Nagagamit po ng CPP, NPA, NDF urban components nila. Like Congress, nagagamit po nila ang infiltration na yan para makakuha ng pondo. Maproteksyonan sila at mabigyan sila ng mas malaking papel the way na hindi nila nakuha for 6 years sa panahon po na nandyan si Pangulong Duterte. And even sa panahon ni Noynoy Aquino, hirap sila noon. And even sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte. But dito kay Marcos at kay Romualdez, talagang fiestang-fiesta. Tiba-tiba. Bidang-bida na, paldong-paldo pa, may maleta. Yes, tama ka, Ma'am Lorraine. Number 2, napatigil po ang pag-atake at pagdurog sa kanilang urban operations components. Yung recruitment nila muling namayagpag, yung kanilang infiltration of the government muling namayagpag, yung international work nila muling namayagpag. Saan ba kayo nakakita na halos buwan-buwan may pumapasok na galing sa US, galing sa Europe, namamatay o nahuhuli sa mga labanan, at sasabihin nila na yan ay mga researchers galing sa Amerika. Kay Marcos lang po nangyari ito.
mga kababayan na libreng-libreng maglapas-pasok ang mga NPA recruit mula sa abroad, papasok sa Pilipinas. Number two, Ma'am Lorraine, Yeah. mas lalo silang nabigyan ng opportunity na ngayon ay pumapel ng todo sa kampanya laban kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte sapagkat sila ngayon ay trusted ally of Marcos and Romualdez. Yeah, but wait, what does it mean if you're the trusted ally of somebody with a negative 27 trust rating? Wala When it silang comes to the pakialam doon, Ma'am football. Lorena, kasi Yeah. ginagamit lang nila si Marcos for a while. Ah, Marcos is dispensable, pera. yeah, Yeah. pera, protection, and plataforma. Kasi through But Marcos, namamayagpag sila in all I aspects. see. I see. So question, Eric. Why could maybe you can explain to the people why is it that the CPP, NPA, NDF has reacted the way they've reacted to our revelations, to us exposing the NUPL? Parang, wah! Ganon na ganon sila. Na agit sila. Tsaka talagang daming trolls ngayon, di ba? So bakit ganon? Kasi tayo lang ang gumawa nito sa program ng Bigwas ng Agila. At walang mag-dare at hindi nag-dare na ito ay Mm, maibunyag. At kapag ito ay sinalo ng iba pang mga public commentaries at mm, mga social media commentators, kakalat ito. So mm, talagang sila ay galit na galit at nababahala na muling lumakas po ang ating political influence in the public opinion, Ma'am Lorraine. Sapagkat aminin man nila o hindi, yung ating mga naipanday noon, no, kasama sila Pastor Kibuloy, sina Pangulong Duterte, sa laban kasama ang bayan, nananatili po ito sa maraming katinuan at kaisipan ng taong bayan. So, nami-miss ng mga tao ang ganitong uri ng sharp, incisive, and very courageous, very brave na pag-expose sa kanila. So, pag may nag-expose sa kanila, naapektuhan po ang kanilang operations, Ma'am Lorraine. At hindi lang naapektuhan, marami po ang magdududa ngayon sa role ng NUPL. Hindi lamang sa impeachment ni Sara Duterte, sa kaso na ito, kundi sa iba pang ginawa nila, pati ang nangyari kay Pangulong Duterte. At mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ang nag-i-influence CPP, NPA, NDF na mga alliance operations, Ma'am Lorraine. Basically, what I'm seeing right now pala is that it's from what we've learned at the NTF-LCAC under PRRD, it's continuous, 'di ba? Mm. Kasi nasabi na naman natin ito, NUPL ay prente ng CPP, NPA, NDF, pero paulit-ulit kasi so ganun din tayong lahat, dapat ulit-ulitin natin 'yon Mm-hmm. kasi nakakalimutan at saka wala tayong mainstream media. Kasama Yes, nila ang mainstream media diyan, 'di ba? exactly. So, but I would think, Eric, no, because it's post LCAC time, tapos tuloy-tuloy pa rin naman ang LCAC ngayon, no, is that mas mahirap na for them now kasi mulat na yung taong bayan and I don't need to they're the ones defending, pero yung tanong ko lang kasi bakit parang sakit na sakit sila ngayon, yun yung tanong ko, pero in my opinion kasi and from what I see, no, mulat ng taong bayan, hindi na sa kanila yon, 'di ba? Pero it's very dynamic in a sense that kailangan vigilant tayo sa gains natin, which means that ulit-ulitin natin ito hanggang sa mga anak natin, hanggang ganyan, di ba? Pero Eric, ano Nasasaktan yung sila, ma'am, kasi na may ah, nagsasalita. yeah, Nasasaktan sila na may nagka-counter sa kanila. And okay. coming from us, na mayroong track record na nagbubulgar sa kanila at Mm. nakakapag-influence tayo, masakit yun para sa kanila. I see. So Eric, ano yung implications na siligutan ay NUPL na nasa impeachment siya, lead counsel siya ng Yung binanggit prosecutors? ko, value of Yeah, propaganda, yeah, ipopromote niya ang NUPL, baka sumagot din siya, at yeah. sasabihin niya nire-red tag siya. This is not red tagging. This No is such factual thing. discussion. This is Yeah, exposing. Kung hindi siya CPP, NPA, NDF, then i-condemn niya ang CPP, NPA, yeah, NDF. Then yeah. i-call out niya na umalis at lumayas ang mga lumaban at CPP, NPA, NDF na nagtatago sa loob ng NUPL. Kung kaya niyang gawin yon, di maniniwala tayo na hindi pala siya Yeah, talaga yeah. involved. At siya ay unwitting and conscious, hindi siya conscious na mayroong ganong pangyayari. Pero tingin ko, duda ko, hindi ganon ang kanyang kalagayan. Ang Oh, epekto nito, ma-influence niya, ang ma'am, ang kalagayan. tactics. Ma'am, ang tactics, ma'am. Hmm, Ang tactics ay ma-influence niya dyan. hmm, Pero kahit ano pang taktika ang ma-influence niya at mga propaganda inside the panel of the House Prosecution,
Mm. Iisa lang po ang mangingibabaw diyan, katotohanan. Mm. Na ang Yeah. kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bulok at binaluktot. At wala silang kaso na makakatayo laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sa katotohanan na ito, hindi magnanakaw at Yeah. hindi kurakot na opisyal si Vice President Sara Duterte at ang purpose talaga dyan, hindi ang pananagutan kunwari, kundi ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kasi hindi nila kakayaning tatalunin ito in an open, fair, democratic elections. Ang nakikita ko 'no, na parang nagtataka ako sa dinami-dami naman ng mga abogado sa Pilipinas, bakit NUPL pa ang pinili ng prosecutors, 'di ba, ng prosecution team. So, maganda siguro Eric kung i-explain mo paano gumapang ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? I think through the Makabayan Black yan nangyayari, Mm. ma'am. Yeah. Maalala mo, ginapang din nila noon ang House Committee on Human Rights Mm. para mailusot, kunwari, ang Human Rights Defenders Bill. Tapos they make the late Ed Selagman as champion at ngayon naman si Dilima at si Benny Abante. So, ganun din po, ma'am, sa mga kababayan sa House Prosecution Panel dahil nga ang NUPL ay nagpapakilala na kunwari prinsipyado, hindi natatakot at kayang lumaban at kaliwa, leftist ang kanyang linya, na ibebenta ito ng mga tinatawag na Makabayan Black. So the line of operations to influence the private prosecution's selection of NUPL came from the CPP, NPA, NDF operatives in the party list inside Congress. Diyan yan ang galing. I see. Very good. Very clear, Eric. Maliwanag na maliwanag. Mm. Tapos ang ganda-ganda pa ng salita pati, 'di ba? Like Mm. imagine, no? It's the Philippines' largest voluntary association of human rights lawyers. Right? Sounds really good, 'di ba? Tapos pag eengot-engot ka taga UP ka, ito pa pala, Eric, ito pa pala. Aha. Pwede kong will ask our support team, baka pwede ninyo i-play yung graduation sa UP. Yung Ngayon lang ba ito? nakita mo 'yon? Nakita mo 'yon? 2026? Oo. Ito, Sige, be. pakita ko May nga. video clip ka. Sige, be. Yeah. Anong nangyari dyan, ma'am? Ah, grabe. Oo. Sa Diliman to, ma'am. Ah, parang LD yata 'to? I'm Yung not so Pilos sure. Baños. Pero nangyari din sa Mga Diliman. So, kababayan, hindi po yun spontaneous, ha. Yun po ay yeah. planado. At yun po Yan. ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines, Yeah. New People's Army, NDF inside UP. Mm. Na nagkukunwari na sila ay serve the people, sila ay mga estudyante lang. No. Yung mga nagmarcha, yung nagsisigaw, taas kamao, sigurado ko dyan, ma'am, yun ay mga Communist Party cadre. Youth cadre nila inside UP. Yun. Kita nyo mga kababayan, yan ang kabulukan ng UP. Authorities. Yeah. Tinotolerate nila ang mga komunistang terorista na magkunwari na sila ay mga aktivista lang at pati ang mga seremonya ng maayos at matino na pagtatapos ng mga kabataan sa UP ginagamit sa propaganda ng komunistang recruitment. Dapat inaaresto yon, dapat kinakaladkad yon mula sa seremonya sapagkat doon ka mag-rally sa labas sa Freedom Park, wag sa loob ng seremonya ng graduation. Kabastusan po yon, pero more than kabastusan, yan po ay deliberate plan of the CPP, NPA, NDF to With the goal propaganda and of, recruit. sinasadya With nila for what's the goal? tatlo, ma'am, magpropaganda at ipalabas na matapang sila, and number two, para yung mga kasapit nila na nandun ay makita nila na malakas ang loob ng mga leaders nila, kaya mas malaki ang recruitment requirement na palakasin pa ang kanilang organization. Yan pong mensahe niyan. Pero Kaya napakabastos. dapat expose yan. Eric, bakit ba yung character ng CPP, no, na nakikita ko, napakabastos, napaka-toxic,
disrespectful. Bakit gano'n, Eric? Ano yung na kahit ang kwento ng mga nanay sa akin, no, na na-recruit yung mga anak, grabe, hindi ko pinalaki ng ganyan yan. Yes. No? So, could you explain that to us, Eric? Kasi ma'am, ang unang winawasak doon sa katinoan ng kabataan, kapag ikaw po ay na-recruit at na-brainwash, nagkaroon ka ng psychological operations under sa kanila, ay naniniwala ka na ikaw lang ang tama. Yeah. Ang lahat ay mali. Pati pamilya mo at lalo na ang otoridad ng gobyerno mali. Ang tama lamang ay ang paniniwala sa komunismo, paniniwala sa Marxism, Leninism, Maoism na mga ideolohiya. So nagiging self-engrossed ka, ma'am. You are self-engaged and self-engrossed believing that you are the bringer of change and hope sa mga tao, kaya kailangan mong maging marahas, malakas ang loob to the point na nagiging bastos ka na at hindi ka nakikinig sa rason, hindi ka nakikinig sa otoridad, wala ka nang kinikilala na balanse ng pag-uusap at talakayan. Yan po, ma'am. However, yeah. However, Eric, no, why is it that the Communist Party of the Philippines gets no respect from the Communist Party of China, the Communist Party of Vietnam? Why don't they get any respect? Parang tumigil nga kami. Di ba matagal na silang You there's no can only respect. get None at all. respect. You can only get respect from your fellow Communist Party kung may na-prove ka na magtatagumpay ka. Meaning, na-prove mo na niyayakap ka ng taong bayan sa bansa mo, sa lipunan mo, at tinatanggap nila ang pagiging komunista. But if you have not proven for the last 50 years, other than kamatayan, pagkawasak, destruction, pagkalugmok ng iyong sariling bayan, wala ka. At pangalawa, ma'am, tinawag nila kasi na revisionist ang Russia at ang China. Pag sinabing revisionist, mga capitalist roader, bumalik daw sa kapitalismo. Totoo naman po, ang komunista at ang komunismo ay napakasamang bangungot na imbensyon ng filosofiya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sapagkat hindi talaga ito mag-prosper. Ang unang pinapatay ng komunismo na ideolohiya na itinatanim sa kaisipan ng tao, Ma'am Lorraine, ay ang pagkawala ng iyong rationality. Hindi ka na magiging rational sapagkat takot kang patayin ka o papatayin ka at tatawagin kang counter-revolutionary kapag nag-isip ka outside sa ideolohiya ng komunista. So you are no longer a normal human being. So, Eric, no, I saw one of the agitated, radicalized kids saying that ba't ayaw ng Pilipinas maging komunista? Magiging katulad tayo ng China pag CPP na nandyan. Kahit nga isang waiting shed, wala kayong nagawa eh. No? Correct. And ma'am, China, the only way remaining Pinaka-useless. sa China, Ma'am Lorraine, mga kababayan, and even sa Vietnam, isang kanilang communist control of the government. But China and Vietnam, they are more capitalist than the real capitalist countries like Yeah. US. So wala Yeah. na po yung ang Russia na nagsimula nito, binago na niya. Bumalik na siya sa sistemang kapitalismo. Sapagkat, Ma'am Lorraine, there is no room for reason and rationality when you are in the Communist Party. Pero sa loob po ng Communist Party, ng mga China na ito, ang control, ma'am, ay nasa politika. Pero sa economic side nila, binuksan nila para lumago ang kanilang lipunan. Yan ang kaibahan. So, Eric, yung NUPL, no? So, let's say Attorney Ligutan is with NUPL, no? And then there's law students watching all of this, diba? Then once again, like the Alliance of Health Workers, like the CPP inside UP, like the ganyan, they make people dumb. They make people really stupid. They dumb down the discourse so that they would just keep on forcing that there was it was a grave threat, it was an impeachable offense. When any self-respecting first year law student knows that it's not, diba? Therefore, parang for Correct. me, the danger here, another danger, because siguro I'm a mommy, diba? I hate when you dumb down my kids, diba? I hate it because yan ang pinaka-precious na resource ng isang bansa, ang kabataan natin, na tinarget ng mga komunistang teroristang yan, na ginawa nilang mga bobo. Tingnan mo naman Correct. yung mga taga-UP na yon, di ba bobo? Mga sila mga tanga, di ba? Dapat. Ma'am, dapat nga ma'am, kung ako ang nasa UP authority, kakalad ka rin ko talaga, papatawag ko ng Yeah. polis yun. They have to be put into the right place. Mag-rally ka, may demokrasya dito, doon ka sa Freedom Park.
Wag Yeah. dito sa loob ng seremonya. Kakalad ka rin at kung lumaban, aaristuhin. The authority of UP and the authority of the school, the authority of the government must be imposed. Yan po ang pinatupad ni Pangulong Duterte. Ang UP dapat yan, ma'am, talaga baguhin yan eh. Yeah, Dapat yan pero reformahin ng pamunuan dyan eh. yeah, pero Eric, sinabi ninyo sa amin yung structure ng CPP sa loob ng UP, 'di Yan, ba? So, malalim. pwede mo bang ikwento sa Pilipinas, sa buong Pilipinas na lahat na nakikinig ngayon, ano yung structure, yung ba yung sinabi mo, bawat college, bawat ganon, ng Oo. CPP sa loob, 'di ba? Kasama ang administration, etc. Yes, sa buong UP Diliman, for example, mayroon pong umiiral na section party committee o baka nga district party committee pa ang level, no? Ibig sabihin po malaki yon. At bawat kolehiyo ng UP Diliman o UP College na nandyan sila, may tinatawag po na party branch. Hmm. Sa party branch, mayroon po mga party group. Ibig sabihin po, ganon kalalim sa bawat college, sa bawat sulok ng universidad, sa mga janitorial and maintenance crew, sa mga teachers, sa mga researchers, pati po sa loob ng mga pamunuan, student council, student publication, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine po, ganyan ang influence ng CPP, NPA, NDF. Ganyan ang structure nila. They are not big in numbers, but they are strategically situated. And they make sure that every year in, year out, nakokontrol nila ang mga colleges na ito, student council, student publication, faculty union, pati po ang sa loob ng pamunuan. Kung maalala mo, Ma'am Lorraine, bakit sila nagrarayot? Kapag hindi nila tao o hindi communist ally or communist party member ang nananalo sa UP Chancellor, nagrarayot sila. So yan po ang structure nila, mga Yeah, kababayan. you remember? No? Yes, Winasak-wasak nagbugbugan. nila yung ano, Oo, right? hinasak nila dahil ang nanalo yata, ma'am, hindi yung Hindi si si Fidel Nemenso, hindi si Nemenso. Nemenso. Yeah, hindi si Si Nemenso. Gigil, Gigil, ano? yon, Yeah. correct. So mga kababayan, yan po ang mga dapat i-dismantle na structure na hindi yan kakayanin ng AFP na sila lang. Ganyan din po, ma'am, sa ibang schools and universities. At dyan nanggagaling po ang influence nila kung bakit tuloy-tuloy sila hanggang sa ngayon for 50 years naging pugad nila ang buong UP school system halos dahil pinabayaan sila ng gobyerno at hindi sila kino-confront diyan at walang attempt na gawin yan laban sa kanila. Yan po ang dapat na matutunan, Ma'am Lorraine, ng ating mga kabataan na bagamat hindi sila nakakakontrol ng buong population ng UP, pero nasisira naman nila ang ilang buhay ng kabataan at ang buong UP dahil nandyan sila sa mga importanteng ahensya at institusyon sa loob ng UP. Yung pinakadelikado na nakikita ko ngayon, kasi ang natutunan ko kay PRRD, ang pinakamalakas na weapon, na armas laban sa CPP ay good governance, ang isang gobyerno Correct. nagsisilbi. So Tama. ngayon nakikita ko, no, na ang dali lang mag-recruit ngayon, sabi mo lang yung totoo. Si Marcos, siya yung mastermind siya ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos hinuhuli niya yung mga dissenters, 'di ba? Yung human rights, etc., etc., 'di ba? So, yun yung concern ko, no, na mas madaling mag-recruit ngayon. Kasi nga yung nakaupo, magnanakaw, mga magnanakaw, at saka biro mo yung ombudsman ang maglalabas ng Oo, plunder na yung very unjust, 'di ba? Very unjust. correct. Si Matibag ay abusado, lahat sila abusado, 'di ba? So ang dali-dali lang. Yun yung concern ko. Hindi katulad kunyari kay Inday, kailangan mag-imbento ka, 'di ba? Kailangan ridiculous na hinahabol mo 125 million na clear na ng COA, tapos you're spending almost 75 million for 3 days, 'di ba? 3 days. For the impeachment, 'di ba? Yeah. So parang yun yung very formidable ang isang public servant na hindi nagnanakaw at totoong nagsisilbi. So paano Correct. tayo ngayon, right? Tama. At dapat nga, ma'am, i-demand natin yan sa House Prosecution Panel. Hindi naman pala ninyo kaya mag-prosecute. Nag-hire Yeah. kayo ng mga abogado. Magkanong bayan nyo dito? Ilang milyon ito ang ginastos nyo sa pera ng taong bayan. At ang SESTE pa,
pati ang mga operatiba or network ng CPP, NPA, NDF through the NUPL ay pinapasok pa ninyo sa House Prosecution Panel. Delikado ito mga kababayan, kaya we demand accountability and explanation on the part of the House of Representatives. At dapat ito maibulgar sa taong bayan kasi hindi lang ito 50,000, 100,000 pesos ang bayad siguro dito kinaligutan. Milyon ito, Ma'am Lorraine. Wow. Kung kaya, at ang nakikinabang dyan, CPP, NPA, NDF, dahil ang NUPL ay yan po ay instrumento ng CPP, NPA, NDF sa kanilang urban and front operations, mga kababayan. My gosh, no. So, parang very quintessential na Marcos ito, 'di ba, na you have an SP who doesn't know how to be an SP, Senate President, 'di Sigasan ba? yan, And grabe. then you have a prosecutors who don't know how to be prosecutors talaga, Yes, 'di ba? correct, Because correct. you have a supposed president who doesn't know how to be president, like That's you have right. this NBI person who doesn't know how to be one. Everybody, all of them, you have a spokesperson who doesn't know shit about it, 'di ba? So it's so consistent, no? So consistent. Consistent. Yeah. Ma'am, Yeah. Yeah. next episode naman tayo and alam ko Yeah. magpapahinga ka rin dyan. Is Yeah. about to be weekend. Your Mhm. final message for this episode. Yeah, makikiusap ako sa ating mga kababayan kasi yung lakas talaga natin ngayon laban sa CPP, NPA, NDF, maraming salamat ay dahil talaga sa inyo yan. Kung kaya't nanalo tayo nung watch ni PRRD, kung Correct. bakit napabagsak ang CPP ay dahil sa inyo, dahil naniwala kayo at sinuportahan ninyo kami noon. Sana ganun din tayo ngayon at tuloy-tuloy kasi how do you do that, no? Yung comments lang, yung kumo-comment kayo, pag pumunta kayo sa page nila, boljakin nyo yung kasinungalingan nila kasi sinabi na namin kasi bawat salita ninyo ngayon ay napaka makapangyarihan. So, may Tama. boses tayo. Maraming salamat. Gamitin natin para sa pagsabi ng katotohanan at dapat mas malakas ang boses natin sa pagsabi ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan nila. At saka dapat mas matapang tayo magsabi ng katotohanan kaysa yung katapangan nila na nagsasabi sila ng kasinungalingan. Okay? At dapat magkaisa tayo dito. Okay. Maraming salamat, Ma'am Lorraine. Yeah. Ang totoong kapangyarihan sa paglaban sa nabubulok at mga bulok na namumuno at may hawak sa kapangyarihan sa gobyerno, taong bayan. Ang totoong kapangyarihan na magkakaroon din po tayo ng tagumpay laban sa mga salot ng lipunan kagaya po ng CPP, NPA, NDF. Taong bayan din po ang ating pwedeng sandigan. Yan po ang dahilan kung bakit ang misyon namin ni Ma'am Lorraine ay magpahayag, magbigay ng mga pananaw at igabay kayo sa tamang impormasyon at tamang kamalayan. Sapagkat naniniwala kami na kapag namulat at nabuksan ang kaisipan ng taong bayan, mahirap na po ito saraduhan at mahirap mo itong supilin.